Why Swarm CSDT is my number one coin right now. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChom Trader. And for today's video, sa mga request nyo, meron tayong trade dissection kay Swarms USDT. So, I've mentioned na I believe na there will be one coin na magbubuhat sa lahat ng mistakes and error niya sa trades. And for me, ito yung coin na yon. Aside kay Stable and aside kay Bio USDT. Ito yung isa sa mga biggest running trade ko ngayon. So, I will explain. Kung makikita niyo dito sa structure ng Swarm CSDT, and pag nahuli niyo to, most likely, if you will think sa old narrative na do not catch the falling knife or eat the dip, hindi nag apply dito sa Swarms kasi hindi naman siya falling knife. Maganda yung structure nito sa one day. So, ang nangyayari dito kay Swarm is quietly building momentum. And makikita natin yan dyan sa range natin sa baba. So, ito yung form ng video na hindi nyo na kailangan magbukas ng indicator to check for volume. Makikita nyo na kasi siya sa price action and sa candles. So, bago tayo bumaba sa one day, I will show you na from this point, March 2 hanggang dito sa current May 4, makikita nyo na there are no red candles. Walang pumapasok na seller sa market. Therefore, si price is going up. Punta tayo sa one day. Kanina, na-explain ko sa inyo na 1 week hindi siya falling knife dahil nagke-create siya ng spike. And lately ko lang 'to natutunan nung ino-observe ko si Swarm na, o nga 'no, hindi talaga siya pabagsak ng dire-diretso na parang tinanggalan ng liquidity at nagbukang rug pull. Dahil nagkakaroon siya ng spike. May buyer. And also, yung spike na yan nag-signify na merong bumibili sa area na 'to. Next, going down from here, makikita nyo na meron siyang structure. Okay? Isa yan sa mga strengths na tinuro ko sa inyo when looking for potential coin. And ano importance nitong mga structure na to? Of course, dito nagre-retrace yung market. Dito nyo i-expect na pwede na ba kayong kabahan kasi may mga retracement si market or may mga reaction dito sa movement na yan. Yan, pababa. Hindi ko nakunin yung mga maliliit. And I will show you my entry price here, 0.07553. And right now, dahil bumagsak si Swarms from 17k percent PNL, nasa around 13% PNL na lang siya. 13k percent PNL. Next, paano ko nakuha tong low na to? Take note na if maglo-long kayo sa market, kailangan nyo muna talaga siyang i-analyze or basahin bago kayo mag-kick in sa mga long opportunities. Kasi kung gusto niyo lang mag-long sa mga bottom at lalagay kayo ng $1, then I would suggest kumuha ka ng 20 to 50 coins, tapos lagyan mo ng tigo $1. Baka mag-work yun sa inyo. Pero dahil single execution to si Swarms, at lalakihan ko yung margin ko sa bottom, hindi ko pwede gawin yun sa lahat ng coin. Example, maglagay ako sabihin natin ng 500 USDT sa isang coin. Hindi ako pwede maglagay ng 500 USDT sa Swarm, sa Merl, sa Algo, etc. So, ito yung difference ng quality sa quantity. Na yung quantity, maliliit na margin, ia-apply mo sa lahat ng coin. Ito yung quality, kaya pwede kang magkaroon ng isang massive margin tuloy, big margin sa isang coin na gusto mong mag-run. Ang basis ko dito is, kung nakikita nyo to, ito yung major liquidation ng majority ng crypto. October 10. Dito bumagsak si BTC ng sunod-sunod and halos lahat ng coin may print ng ganito. Okay? Meaning to say, there will be a lot of liquidities here. Maraming stop loss dito. Maraming nag-a-assume dito. Okay. Basta makakita kayo ng ganito, expect nyo na may mga liquidity dyan. Lalo na tumagal balikan si market. So, from here hanggang dito, okay, didiscuss ko yung price and timing. 112 days nag-range si market dito. Okay? So, expect
na within 112 days, marami ng stop loss dito. Okay? So, this trader would think, yung mga trader dito, na dahil na-sweep na yung stop loss, pwede na silang mag-long sa area na to. Okay? Pwede na silang antay dito ng order block, fair value gap, liquidity, and yung position nila magiging ganito. Within this area, entry dyan, tapos target may all-time high. Okay? Yan yung common position. Which is, sa nangyayaring ganito, pag may sweep, fina-follow pa yan ng next sweep for break-even tsaka for stop-loss hunting. So, imagine, pumasok ako dito ng long at umangat si price doon, bumabalik si price for break-even kung minove mo yung price mo, tsaka yung SL hunting. Kung nandyan lang yung SL mo sa previous low, may SL ka dito. Okay? Since one day yung tinitignan natin, or depende sa time frame nyo, always wait for the price to react. Okay? Always wait for the price to build a structure. Kaya yung trading is 80% waiting yan. Ito yung inantay ko sa market. Ang kinuha kong range dyan is yung weeks. And ito. So, itong range na to, actually, bearish movement ako dito. Okay? Makikita nyo na majority ng price nasa discounted. Tapos, most likely, makikita ko to as bearish momentum. Which is, bakit hindi nangyari? At bakit hindi ako nag-short sa area na to? It's because the failing highs. Failed high, after ma-sweep nitong high na to, after ma-sweep nitong low na to, failed lows pala, sorry. Failed lows, and sweep ulit. Actually, itong sweep na to, it's signal na ito na yung last bearish niya. Ito kasi yung last bearish ng market. Previous low. Nung nangyari itong sweep na to, tinransfer na natin yung previous low doon. So, imagine na hit natin yung ilang structure na kung yung stop loss mo is nandito sa ilalim, pwede mo na siya i-move dito. Next, market is moving na papunta sa upside. Siyempre, ito yung risk dito dahil nasa bottom na siya tapos expect mo yung momentum breakdown. Kumbaga, ilalim na siya, isi-short mo pa. Risky yon dahil nangyayari yun dito sa area na yun. So, possible din siya mangyari dito. Pero in this case, kung i-analyze nyo lang talaga siya, makikita nyo na yung basic na price action, failed na yung low, failed. Sweep ulit, failed yung low. Tapos, ang ginagawa niya is, onti-onti na niyang binibreak si high. And, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si market is willing to go up. Okay? Etong first break niya ng high, nag-enter na ako dito. Bakit hindi ako nag-enter dito sa order block na to? Bakit hindi ko inantay mag-retrace si market? Bakit dun ako nag-enter sa breakout ng candle? You know why? Kasi as a higher time frame trader or swing trader, kahit saan ako makapasok dito, goods na sa akin. Okay, magre-refine lang ako kung nandito ako sa gitna pumapasok. Kaso bottom to eh. It doesn't matter kung saan ako pumasok dyan, kahit dito ako pumasok sa high eh. Wala na sa akin yun. Dahil higher time frame perspective ako. And pag ito zoom out mo, makikita nyo na yung entry ko na yun is malinis pa rin kahit early ako nag-entry. Okay, bottom na rin siya pag lumakas yung market, pag tumaas yung market. So, bumababa lang ako dito if in case sa gitna ako naghahanap ng entry time. Next, hindi ka pwedeng mag-long lang ng mag-long sa price dahil kung makikita nyo dito, in-offer din naman ni market yon. Like ito, kunin mo tong low na to at saka itong high na to. Ginawa rin naman ni market yun eh. Yung ginagawa ko dito. Ginawa niya rin dito. Bakit dito hindi ka pwede mag-long? Dahil wala ka namang basis dito beforehand. Ang makukuha mo lang dito is yung reaction, hindi talaga siya reversal. Okay? Paano mo nalaman na eto, reversal na siya pa upside? Sa tingin niyo, paano natin malalaman? Bakit hindi ako dito naghanap? Bakit hindi ako dito naghanap? Okay, ibabalik ko kayo dito sa
tatlong points na to. Yan. Failed, failed, failed low. Kung i-review nyo tong structure na to, walang nagfe-fake low dyan. Ang malinis dyan is pa-bearish sila lahat. Walang nagfe-fail low dyan, pa-bearish sila lahat. Walang nagfe-fail low dyan, pa-bearish sila lahat. So, ganun nyo lang siya babasahin. Pag nakakakita kayo ng failed low sa internal, like ito, failed low, failed low, failed low, it's because nasa internal lang yon. Wala talaga siya sa pang-bullish reaction. So, kunyari, ito, zoom in natin ha. Yan. Failed low, failed low, failed low. Ayan lang yung bullish niya. Failed low, failed low, failed low. Ayan lang yung bullish niya. Okay? Within the range pa din. Within the range pa din. Within the range pa din. Unlike ito, yung failed low niya, lumagpas na siya sa range. Ito lang yung range nun eh. And isa pang sinasabi sa atin ito, yung range niya, hindi na siya ganun kalaki. Kumbaga para siyang accumulation phase. Unlike dito, ang laki ng range niya, nagkakaroon siya ng up and down spike. Which is may buyer activity, may seller activity. Dito sa scenario na to, sobrang clear na yung activity is more on buyers. Nagkakaroon lang siya ng structure pero yung activity more on buyers kasi na-break na niya yung range. Okay? Hindi natin kukunin yung range nito as dito kasi dito nang galing yung ah, bearish movement niya. And nakawala na rin siya dyan. So, clear ko ulit. Yung nakikita niya dito na blue is entry price ko. 0.007553. And alam niyo na kung saan ako pumasok? Dun sa breakout na candle. Yan, yung unang nag-breakout sa first structure. Actually, kung ang trade mo is 1:2 is 1:3, profit ka na dito. It's just like any other trade na pag tinrade mo, profit ka na. Okay, so 2.41. Again, wala dito yung SL ko sa low nilipat ko dito. So, sabi natin 1:3. Nandyan pa yon pero lipat ko sa 1:3. For this video lang. Ayan. So, sabi natin ganito yung setup mo. Profit ka na talaga. Tapos na yung trade mo. However, dahil yung sinabi ko sa inyo ng una, medyo maganda yung analysis ko dito and yung pag-confirm ko, tsaka syempre inantay ko talaga siya, hindi ko to papakawalan. So, naglagay ako ng malaking margin. Iba yung malaking margin sa nag increase ng margin through DCA. Ang problem kasi ng DCA, pag nagbaya ako dito ng um, few dollars, tapos nag-add ulit ako dito, ang entry price ko is nagbabago. From here, biglang aakyat dito, biglang aakyat dito, and so on. Ganyan nangyayari pag DCA. However, pag isang malakihang bagsak na margin, hindi ka na magdi-DCA. Pwede ka na mag-partial. So, imagine naglagay ako dito ng isang malaki at nag-target na siya. Close na dapat yon. Tapos na dapat yung trade ko sa swarm. Pero again, as a swing trader, sa sobrang tagal ko to inantay, hindi lang ito yung tatargetin ko. So, ang ginawa ko lang dito is pinartial ko siya bandang dito. Okay? So, sun basis ko structure. Ito, and kinuha ko yung third. Wala pa ako dun sa ano Wala pa ako dito Dito na ako nag-partial. So, yung partial ko dito, good enough na para bitawan ko tong position na to. Actually, yung profit ko dito is same lang ng other trades. Pwede ko na siyang kunin. At kinuha ko siya, partial. Ngayon, kung ito si Swarm, bumalik pa siya dito, sa tingin niya natalo yung trade ko? Hindi. Kasi tapos, in the first place, tapos na yung trade. Lahat ng aangat dito is bonus na lang. Ang first thing na iisipin nyo, na-secure nyo yung margin, yung nilagay nyo dito, nabalik sa ni market, sa capital. Also, nakasecure ka ng profit. And almost ilan yan? Halos 6 RR din yan. Na times 3 niya yung, na times 6 niya yung margin mo. So, nakasecure ka na.
Ngayon lahat ng makikita mo dito na dollar, 'wag mo ng titignan, bonus na lang 'yun sa market, okey? And kung gusto mo pa eto yung sinasabi na wala ka ng talo, eh. Puwede bumalik 'yan dito, nakuha mo na yung target mo, eh. Lahat ng gumagalaw dito, kundi running profit, bonus profit. So, anong talo mo dito? Ngayon 'pag ikaw naisipan mong kunin yung profit na meron dito, kasi siyempre dollar na rin 'yon. Although free money ka na, risk-free na 'yan. Sayang naman kung si price is aabot pa siya ng another pump. Hindi mo siya mahuhuli. Dahil dito pa lang kinuha mo na. O kaya we're talking about higher time frame. Baka sa lower time frame kayo, dito pa lang si price, kinuha niyo na. And I will show you. Punta tayo sa 15 minutes. 15 minutes tuloy. Ang liit eh, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Imagine malaki margin mo. Nakapasok ka dito. Umaangat na yung malaki mong margin. Tapos babalik siya nandito. Hindi ka matatakot. Iyan yung nangyayari pag ikaw ay tingin ng tingin sa chart mo at walang conviction sa trade. If yan na SL man, na break even or bumalik sa SL mo, it's okay. Papasukin mo pa rin siya ng long kasi nga maganda yung structure mo and bottom. Nagkamali na ako dati pero hindi na this time kasi nga ang ginawa ko 'di ba yung kalimutan ko yung trade na yun eh. Binreak even ko. Okay, pagka break even ko, hindi ko siya nasabayan. Wait lang. Alalahanin ko kasi in-upload ko yun sa YouTube. Okay, si IOT USDT. Okay, yung 17 RR ko naging 13 RR. For the reason na nag-break even lang ako. Yun lang yung reason. Binalikan ng market tapos tuloy pa rin yung movement. Kaya nag-re-entry ako. So this time, lesson learned sa akin yun, yun yung importance ng journal. Hindi ko siya ginawa. And goods naman, hindi siya nag-break even. Or dito, pwede niya ako i-hit dito for break even. Pero hindi kasi ako nag-break even. Nandyan lang yung stop loss ko. And dito pa lang, makikita nyo, tataniman na kayo ng fear ng market. If nakatingin lang kayo sa margin nyo. Kaya huwag kayong titingin sa margin nyo. Tignan nyo yung bigger perspective ng market. Ano yung potential? Ano yung target? Ito yung target, wala pa siya doon. Ito yung next. Ito yung next. And dyan pala sa structure na yan, goods ka na. What more is kunin na niya yung mga higher time frame structure. 1. Okay? 2. 3. See? Natapos na siya doon, nagre-react na si market ng rejection dito. Ilang rejection ang binigay niya dyan. Pero bakit hindi ka kakabahan? Of course, your entry is very low. Sobrang baba. And ang mangyayari dito, kahit na anong gawin ni market dyan or mag-structure siya dito, wala ka ng talo. Pangalawa, itong entry price ko, hindi na to babalikan ng market. Imagine yung something big is coming at nagpump yung mga ads, kitang-kita niya naman. At naiwan na tong price ko, hindi ko na yan makukuha. Pag ito kinlose ko, baka dito na lang yung pinaka-earliest entry ko. Hindi ko na ito makukuha. Possible na hindi na rin ito balikan ng market. Okay? Kaya paper hands, you tend to close early, and diamond hands, you tend to hold. Kaya ka nakaka-hold, again, secure na yung capital, may profit ka na rin, and lahat ng makukuha mo dito is bonus na lang. So, majority ng coin ko ngayon is lahat ng nakuha ko is bonus na lang kasi na-secure ko na yung capital, na-secure ko na rin yung profit. Yung mga bagong coin ngayon is hindi pa gumagalaw. So, ganyan ko siya nakita. Ngayon, kung gusto mo i-trade yung mga ganitong scenario, kailangan mo siya i-check talaga sa structure. Kasi gaya nung sabi ko sa first part ng video, hindi ka lang pwede basta-basta mag-long sa mga position na to. So, imagine kung dito ka lang nag-long tapos nilagay mo is $1, tas 365%, magkano lang yun? Ilan ba leverage ng Swarm? 50? 50, okay. So, sabihin natin 365. 365 times 50%.
May 50 leverage equals ulit. From this low, yan tumaas siya, 365. Times yun sa 50 leverage. 18,250. Yan yung percentage. So, sabihin natin $1 nilagay mo. Times 18,000 na lang. 180 USDT from $1 to 180 USDT. Di ba goods? Goods na. Okay. Halos ilang times yun? Halos 180 times yun na nagawa niya yung profit mo. Pero, ang liit nito para sa ganitong move. Ito yung sinasabi na yung $1 mo, baka nasa 30 pa lang or 50, kinuha mo na. Kasi nga nakafocus ka sa $1. So, try natin $5 times 180, 8,000%. 900 USDT yun. Halos 5 times nung ginawa mo. Yun yung kagandahan na pag nasisecure mo siya. Let's say nasecure mo dyan yung 200 to 300 USDT. What if margin mo is 50 times 18,000%? 9,000 USDT yun. So, binibigyan ko lang kayo ng numbers. Dahil ayoko kayo mag-focus sa USDT. Mag-focus kayo sa movement. Bonus lang to palagi. Kung ikaw nakasecure ka na ng 2,000 dito, 2,000 USDT, yung running dito yung magpapalago sa account mo. Okay? Kasi hindi mo siya kino-close. Pag kinlose mo yan sa 3,000 USDT, para kang nawalan ng 6,000 USDT. Pag kinlose mo siya. What if bumalik siya sa SL mo? Okay lang, bakit? Nakuha mo na yung 3,000 USDT para lang siyang trade na natapos. Huwag ka magfo-focus kasi sa dollar. Mag-focus ka sa structure para ma-hold mo talaga siya. Ngayon, kung $1 lang yan, ang dali lang yan i-hold. Mahirap dyan kung yung margin mo malaki. Ang hirap niyan i-hold. Lalo na ito, yan. Pero yung margin mo sobrang laki na, tapos biglang ibabagsak na dito. Di makikita mo dito, wow na wow, sobrang yaman mo na, tapos babalik dito. Tas ganyan. Mapapa-close ka talaga. Kaya ang ginawa ko is parang may tinry ako na ibang hats para hindi ko lang ito ma-observe. Kasi second time to nangyari sa akin eh. Ayoko lang magkamali. So, ang target ko dito is, ayan, meron pa siyang may structure pa siya dito, 0.05. Pwede pa mag 0.08. Possible, di ba? And if maganda yung galaw ng market ngayon, umabot si BTC ng almost 90 to 100K, inanalyze ko na yun beforehand, pwede ko pa siya i-hold ulit. Then magpa-partial ako ulit sa next move nito para at least may ma-secure, may mabag naman ako kahit papano. Hindi ka rin naman pwede mag-hold lang hanggang all-time high. So, ganun. I hope maintindihan niyo yung concept. Hindi siya sa capital. Nasa conviction siya ng isang trade. So, maraming coin kayong nakikita na nagpa-pump ngayon. Hindi na siya bago dahil na-analyze natin si BTC and we assume na marami talaga magpa-pump lately. So, binigay ko na rin sa inyo yung top 10 sa last analysis ko kay BTC. And I hope magagawa niya rin to. Okay? So, follow for next video kasi may nag-request sa akin ng 3 coin na pwede kong i-review. And ipapakita ko sa inyo kung ano magiging basis natin, kung paano natin ilalong yon, possible ba or late na ba, or saan tayo pwede mag-antay. So, comment lang kayo dyan pag may hindi kayo na-gets. Malinaw ba yung turo ko? Okay? Risk-free to pag na-secure mo yung capital tsaka yung margin mo. Sorry, yung margin mo pati yung profit mo. Yan lang. So, trade at your own risk, do your own research, and this is not financial advice. Thank you again and bye-bye.